na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po! Luzon, Visayas, and Mindanao, pasensya na pumipiyok. Kala mo nagbibinata eh. Parang hindi pa bumabalik yung golden voice ko. Kala ko dahil sa pagkanta sa mga videoke, namala tuloy si Attorney Cam. Hindi, galing po kasi ito sa sa sipon at ubo last week. Kaya ganito po, no? Kaya sabi ko nga sa inyo yung mga kababayan natin ingat-ingat po, medyo viral po ngayon yan. Pag-uusapan po natin ngayon dahil solo ako ngayon. Solo muna si Attorney Cam sa Dos Kumpanyeras. Pag-uusapan natin ang tungkol sa solo rin po, ang solo parent. Ako po makakasama ninyo, Attorney Cam, CAM po Cheryl Adami Molina, sa ngalan ng aking kapartner, Miss Attorney Rina Seco. Dahil sa ngayon po, marami na po ang mga nasa sitwasyon kung saan sila po ay mag-isang tumataguyod ng kanilang mga anak, tumatayong nanay, o kaya nanay at tatay at the same time. Kaya naman importante itong topic natin para sa ating mga solo parent. Ano po ba yung mga benepisyo na dapat ninyong makuha? At syempre, ano yung mga pribilehiyo na dapat ninyong makuha rin, di ba? Dahil napakaganda po ng ating batas patungkol sa mga solo parent. Dahil tinitignan po ng batas, yung kahalagahan at importansya ng isang magulang na nagpo-provide sa kanyang mga supling o sa kanyang anak na siya lang mag-isa at walang tulong. Kasi usually po, kapag tayo po ay nagkakaroon ng pamilya, syempre, it takes two to tango. Hindi lang naman mag-isa ginagawa yan, di ba? Dalawa po yan. Dalawa po ang gumagawa, kapag tayo po ay susupling ng isang bata. So kung halimbawa po, merong isa na hindi kinampanan ng kanyang tungkulin at yung natitirang magulang, whether ito po ay sa babae o kaya po ay lalaki, na tumatayong magulang po, both na nanay at tatay at the same time, sila po ay binibigyan importansya ng batas. Dahil ito po yung pasasalamat sa effort nila na kayang itaguyod ang kanilang mga anak o supling. Sa mga hindi naman po na wala sa kustudiya ang kanilang bata, it doesn't mean na kayo po ay exempted na sa inyong obligasyon. Again po, ang isang nanay o tatay, kayo po ay may obligasyon na suportahan ang inyong mga anak. Sa hirap at ginhawa, 'di ba? Dapat nagtutulungan kayo. Ang nangyayari kasi sa ginhawa lang kayo nag-e-enjoy, pero pag hirap parang kanya-kanya na. Usually po kadalasan hindi naman po lahat ng sirkumstansya sa babae po, yung burden ng pagpapalaki sa mga bata dahil ayon din po sa ating batas, kapag ang bata po, especially kapag ilihitimong bata o non-marital child, sila po dapat ay nasa kustodiya ng kanilang mga nanay. In some certain circumstances, yung mga nanay na iniiwan ng kanilang mga supling sa kanilang mga kapartner, yung tatay ng bata, yung mga tatay din po ay pwedeng mag-apply ng solo parent para ma-enjoy nyo po ang mga pribilehiyo at mga karapatan ng isang solo parent. Yun. Dos Kumpanyeras. So napakaganda po ng ating topic ngayon dahil para po ito sa mga solo parent at ganun din po sa mga
mga iba dyan na hindi tumutugon sa obligasyon nila na suportahan ang kanilang mga anak. At syempre, tatalakayin din natin yung mga sino-sino ba itong mga solo parent na tinatawag. Ano yung mga sirkumstansya, yung mga dahilan para ma-consider ka sa batas na isa kang solo parent. Napakarami po niyan. Pag-uusapan din natin yung tungkol sa ilang araw ba yung parental leave ng mga solo parent. Di nyo alam yun, Bukod sa ini-enjoy na mga leave, nung ating mga kababayan, like for example, service incentive leave. O kaya naman, meron kayong 15 vacation leave, 15 sick leave, mga ganyan. Apart from that, ilang araw ang meron pang leave na maidadagdag kung ikaw ay isang solo parent. Diba? At syempre, pag-uusapan din natin yung mga cases, yung mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol pa rin sa solo parent. Kaya naman batiin muna natin ang isang magandang gabi ang lahat po ng mga nakatutok sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating malakas online na promo dahil syempre, para po sa inyo yan, yung mga loyal listeners natin na lagi nakatutok, walang sawang, nakikinig, may natutunan na, may napanalunan pa. 2 winners ng 500 pesos pa rin po ang pamimigay natin ngayong gabi. Kaya tumutok lamang po magandang gabi po sa mga nanonood sa atin ngayon via social media platforms, sa Facebook po especially. Hanapin nyo lamang po kami live po, DZRH News, DZRH News Television. O kaya syempre DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yung aking Facebook page na Attorney Cam, naka-live din tayo doon. And sa ating YouTube po, DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po, Aldos Villamater. Sabi niya, good evening, Attorney Cam. Eduardo Narvaez, magandang gabi po. JC Fernandez. At Amelia Garcia, Miss Irene Almodovar, Boboy Puertes ng Puerto Princesa City, Palawan. Hola, sabi ni Gerardo Cruz. At ganun din po yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Tignan nga natin. Magandang gabi rin po, of course, sa mga nakikinig at nagtitiwalas po sa himpilan natin at sa programa po natin. Again, ito po ay legal education para mabigyan po natin ng kaalaman yung ating mga kababayan, especially nga po yung mga solo parent, ng kanilang mga karapatan at benepisyo na ibinibigay po ng ating batas. Napakaganda talaga nitong solo parent. Kaya isa to sa mga favorite topic ni Attorney Cam. Ayan. Teka, silipin natin Ayan. Magandang gabi. Kina Sir Luding Bunggaling dyan sa may Aquawood Resort and El Rio, Candelaria, Quezon. LD Babas. Solo parent here po na nakikinig. Oy, thank you so much. Sa ating malakas online promo, ang tanong po dyan, ilang araw ang binibigay po sa mga solo parent bilang kanilang parental leave? Mamaya abangan nyo po dahil sasagutin natin yung katanungan, kaya naman pwede kayong sumali sa ating malakas online promo. Ang gagawin lamang po, pupuntahan po ang ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. At doon po kayo magko-comment, magla-like, magfa-follow at mag-share ng ating Facebook Live ngayon. Tapos doon po kayo sasagot. PM nyo lamang po. Zoraida Faliorina, watching from Pampanga. Magandang gabi. Watching from Ulo ng Gapo, si Mama Sinta. And si Zoraida, nanguhula na ng sagot. Dos Compañeras. Okay, pag-usapan po natin, sino-sino po ba yung mga tinatawag natin na solo parent? Bago ka, may konsidera na isa kang solo parent at ma-avail ang mga karapatan ng ating mga ng binibigyan ng batas at saka mga pribilehiyo, ito po yung mga criteria para ikaw ay matawag na solo parent. Okay, unang-una, ang mga kababaihan po na nagbigay nanganak, ang mga kababaihan na nanganak bilang resulta po sa krimen ng pangahalay, o yung crime of rape na tinatawag po natin, kahit wala pong conviction yung offender, as long as yung nanay po ay
nag-aalaga at siya po nagpapalaki at nasa kustodiya niya ang bata. So yun ang unang-unang may tuturing natin na solo parent. Uy, Lakay, congratulations! Ang aming Lakay talaga yung napakagaling. Lakay Dermacal, may uwi na namang trophy. At may uwi na namang medalya. Karangalan na naman po sa DZRH. Congratulations, Lakay Dermacal, ma. Pangalawa, na sirkumstansya na maaari ikaw po ay makonsider na isang solo parent. Ikaw po ay namatayan ng asawa. No? Namatay po ang spouse mo, no? Kahit si Mrs. or si Mr. ang namatay at meron kang responsibilidad, no? Na syempre alagaan ang iyong mga anak, especially mga minor de edad, pwede kang mag-apply for a solo parent. Okay? Ano pa ba? Syempre, ganun din po, no, sa mga solo parent, makukonsider sila na solo parent kung sila po ang kanilang misis o kaya ang kanilang mister ay nakakulong at nagsiserve ng sentence dahil meron silang criminal conviction for at least 1 year. So kung halimbawa ang mga asawa niyo po, ang dami pala asawa, ang asawa mo po, ayan, ay nakakulong at more than 1 year ang kanyang service, no, na kailangan bunuin sa kulungan, so kayo po ay pwedeng mag-apply bilang isang solo parent. Dos Compañeras. Meron pa pong mga iba pang criteria, no? Para ikaw po ay ma-considered na isang solo parent. Kung halimbawa na po, no, ang iyong asawa ay bedridden na at meron siyang mental incapacity, no? At ito pong circumstansya na ito ay certified po, no, sinertipikahan ng isang public medical practitioner bilang siya isang invalido na at merong mental incapacity na. So as a parent, no, mag-isa ka na lang na magtatrabaho, magtataguyod ng iyong pamilya dahil nga aalagaan mo na rin ang iyong spouse, no? So maaari ka rin pong mag-apply bilang isang solo parent. O di ba? Ang daming circumstansya kung kailan pwede ka mag-apply ng solo parent kasi akala nila pag solo parent mag-isa ka lang nagpapalaki, no? Pag buhay pa asawa mo, hindi ka pwedeng maging solo parent. No, mali po yun. So may mga circumstansya na kung halimbawa ang spouse mo kahit buhay pa, kung siya po ay invalido at hindi makapagtrabaho at siya po ay may mental incapacity, so qualified din po kayo na mag-apply bilang isang solo parent. Ganon din po, no, yung mga nakakulong na asawa sa bilangguan na nagsiserve ng at least 1 year, kayo po ay matuturing na solo parent, no? Dahil kayo naman po ang mag-asikaso ng inyong mga anak, di ba? Ano pa po ba? Kung halimbawa po, no, matuturing din po kayong isang solo parent kung dumaan kayo sa legal separation, no? So, may legal separation kayo, de facto separation from spouse at least 1 year, no? Kayo po ay naghiwalay, may legal separation at least 1 year na, di kayo po ay may tuturing na rin po solo parent at pwede kayo mag-apply at ma-avail itong mga solo parent benefits, okay? Dos Compañeras. Sino pa pwedeng maturing na solo parent? Eto, kung halimbawa po kayo po ay nagpa-annulled, no? At sa inyo po na i-award ang kustodiya ng inyong mga anak, so pwede rin po kayo mag-apply bilang isang solo parent. Okay? So, ito yung mga circumstansya na maaaring kahit buhay ang asawa mo, kung ikaw naman ng mag-isang nagpapalaki na inyong mga anak, so maaari ka mag-apply bilang isang solo parent. Okay? Eto pa, yung mga nag-aabandona ha, yung mga iba dyan na lumalayas na lang ng bahay, tapos 1 year na hindi nagpaparamdam, buhay pa ba to o hindi? Saan ba pumunta to, no? Inabandona ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, napaka-irresponsable. May karma po yan, sige kayo. So pag ganito po, na inabandona ka ng iyong asawa, at 1 year na hindi nagpaparamdam, so ikaw bilang isang nagtataguyod, kaisa-isang magtataguyod ng inyong pamilya dahil kayo may mga anak, pwede ka pong mag-apply bilang solo parent. Okay? Dos Compañeras.
At syempre kasama na rin po, no, yung mga hindi po kinasal, unmarried father or unmarried mother, hindi po kinasal, so nag-live-in, tapos biglang umalis yung lalaki, at imbis na dahil i-give up sa mga welfare institution, talagang siya nagtaguyod ng kanilang pamilya, so sila rin po ay pwedeng mag-apply for a solo parent. Pero again yung mga umaalis po, yung mga usually po ganito pag nag-live-in, nagkaanak, biglang mawawala yung partner mo, especially yung mga kalalakihan. Para silang kabuti na biglang mawawala. Tapos pag malalaki na yung mga anak mo, saka lang sila susulpot. Aba, tapos magpapakilala, di wow. Ni singkong bulag, hindi nagbigay nung time na kailangan mo ng suporta. So, pag mga ganito, pwede ka na mag-apply, no? Pag umalis ka, iniwanan ka ng iyong kapartner bilang isang solo parent. At ma-enjoy mo ang mga benepisyo ng isang solo parent. Kasama na rin po dito, no, yung mga ibang tao na nagpo-provide ng parental care and support sa mga anak. Halimbawa po, no, o kaya yung any family member po na nagtaguyod o tumayo bilang isang head of the family, no. Kung halimbawa, meron kang kapatid, no, at siya ay naanakan, no, at bigla na lang siyang nawala. Congratulations, Lakay! At bigla siyang nawala, no? Pag nawala yung kapatid, di na nagparamdam sa inyo, tas ikaw na ang tumayo bilang isang magulang ng kanyang anak, no, pwede ka rin mag-apply ng solo parent. So, may mga sirkumstansya po ang ating batas, no, kung saan pinalawig po ito para ma-cover natin, no, yung mga mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Diba? At dahil dyan, meron pong mga benepisyo na ibinibigay sa inyo na dapat po ay malaman po ninyo at dapat po ay karapatan ninyo na i-exercise ninyo. Dos Compañeras. Again, para sa ating malakas online promo, sige, kung gusto nyo manghula, go, dahil mamaya ko na sasagutin yung katanungan na bukod sa mga ibang leave benefits na binibigay ng ating gobyerno, ilang araw ang parental leave ng isang solo parent. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, sasagutin natin yan. Kasama niyo pa rin po ako, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Hanapin niyo po ako sa TikTok, search niyo lang po Attorney Cam. Para kung nabitin kayo sa ating usapan, pwede po kayong mag-comment doon. At pag may time po, sumasagot po ako sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Oras po natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Kasama niyo pa rin po ang nagsosolo, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At dahil solo ngayon si Attorney Cam, pinag-uusapan din po natin yung mga solo parent, kung ano ang kanilang mga pribilehiyo, ang kanilang mga karapatan, no, sa ilalim po ng batas. Napakagandang na talakayan ito dahil sa mga nakikinig po sa atin ngayon na baka lang po hindi nyo alam na meron kayong mga ganitong benepisyo. Remind nyo po, especially sa mga employer ninyo. Diba? Kanina pinag-usapan po natin, sino-sino po ba yung tinatawag, no, na solo parent? Paano ka papasok sa sirkumstansya para matawag na ikaw ay isang solo parent? So, ang dami nang binigay natin kanina. So, ngayon pag-usapan naman po natin yung mga benepisyo, no, yung mga karapatan ng mga isang solo parent. So, unang-una, alam niyo po ba na kayong mga solo parent po ay maaari kayong mag-request ng flexible work schedule sa kumpanya? Opo, flexible work schedule. Basta ang hindi lang pwede dito yung masusunod yung flexible working schedule ay hindi na productive, no, sa kumpanya. So, pwedeng flexible working schedule pero hindi na ha-hamper yung productivity ng company. For example, usually po kasi, 'di ba? Ang pasok natin ay 8 to 5 sa opisina. Pwede kang mag-request ng siguro mga 10 to 7, ganyan. Basta, o kaya meron kang morning, tapos meron kang afternoon, no? Basta yung 8 hours, i-comply mo pa rin. It's just that may mga bagay na, halimbawa, as a solo parent po kasi, no?
Kaya 10:00 ang gusto mong pasok, syempre mag-aasikaso ka pa ng mga anak mo, ikaw yung magluluto, papakain, hatid mo pa sa eskwelahan, hindi ba? At pwedeng halimbawa, may working schedule ka na uwi ka ng 5:00 para sundin yung mga anak mo, tapos pasok ka na naman sa kumpanya. So, it's up to you. So, kailangan i-manage yung time, magpaalam sa kumpanya na pwede po ba ito para maasikaso ko po yung mga anak ko. Total naman po, sabi ni Attorney Cam at sabi ng batas, may karapatan po ako na magkaroon po ng flexible work schedule provided na hindi po mahahamper, hindi maapektuhan ang productivity ko sa kumpanya. Okay? Okay, ano pang mga pribilehiyo ng ating mga solo parent pagdating sa opisina? So, yung work discrimination. So, bawal na bawal po mga employer, makinig ha, bawal na bawal po na may diskriminasyon pagdating po sa mga solo parent. For example, for promotion, yung isa po ay may pamilya, yung isa po ay single, yung isa po ay solo parent. Pero dahil iniisip nyo, teka lang, wag nating promote si solo parent kasi dami nitong dami nitong request. Tapos lagi na lang absent kapag may gagawin sa eskwela na anak. Ganun ba, no? Pero deserve niya yung promotion, no? Pero hindi niya ibibigay yung promotion just because siya po ay solo parent. Uy, discrimination po yan. So, dapat po yung pagbibigay ng benepisyo, lahat ay magkakaroon ng bonus. Yung mga may pamilya dito, lahat kayo ay merong, yung mga kasal, 5,000 pesos. Pero yung mga solo parent, wala. Ay, wag ganun. So, kumbaga yung benepisyo na dapat makuha ng isang empleyado, regardless if siya po ay solo parent o hindi, dapat pantay-pantay at walang diskriminasyon. Dos Compañeras. O, ito, pag-usapan naman po natin yung mga leave. Ayan, no? Leave. Yung iba dyan, nag-leave na ba? No? Para sa darating na Holy Week. November. So, All Saint Day, tsaka All Souls Day. Diba may mga nakapagpasa na sa amin dito ng mga leave nila Parang may balak puntahan tong mga to Okay, pag leave po, again po, ang sinasabi ng batas, kapag ikaw ay 1 year na nakapagtrabaho, you have service incentive leave of 5 days. Okay? May mga iba po na kumpanya na nagbibigay ng 15 days VL, 15 days SL, at kung ano-ano pang leave benefits, no? Kung ang kumpanya nyo ay nagbibigay na ng mga ganong benepisyo, aside from that, bilang isang solo parent, meron ka pang additional na 7 days parental leave. Again, para sa mga solo parent, meron po kayo dapat na additional na 7 days parental leave. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay nag-leave ng 7 araw, yan po ay bayad. As long as na ikaw po ay more than 1 year na sa kumpanya or at least 1 year na sa kumpanya. So, yung mga solo parent, kung gusto nyo magkaroon ng time, no, para sa inyong mga anak, magliw-aliw kayo, so may extra ka pa na additional 7 days every year. So, sayang din to grab din yung opportunity. At ang tanong sa ating Malakas Online promo, ilan po ba ang leave ng parental leave ng isang solo parent aside from sa mga leave na nakukuha niya na binibigay po ng ating batas? So, 7 days. Ito pang maganda. Pag-usapan natin ang maternity leave. Yan. So, napakaganda nitong maternity leave natin dahil, again, dati lang to, pag normal delivery 60, if I'm not mistaken, pag CS 75 or 78, and then ngayon po, regardless kung normal delivery or cesarean delivery, so meron po tayong 105 days na maternity leave. Alam mo, napakaganda talaga yun itong batas na ito, no, na pinalawak, pinahaba po, no, yung pagli-leave ng isang ina para maalagaan mabuti ang kanyang anak. So,
So kung halimbawa po, no, may maximum nga lang po, may maximum cap yung SSS, Pag-ibig, if I'm not mistaken, ay SSS po, no, if I'm not mistaken, parang 70K or 80,000 yung kanilang maximum cap. Kung ang sahod mo po ng 105 days ay umabot ng mga 90,000, yung doon, yung differential na 10,000, dapat si employer po ang magbabayad. Okay, so in essence, itong 105 days ay binigay po sa mga anak para lalo nilang, mga magulang, para lalo nilang matutukan, especially yung pag-breastfeed sa isang sanggol, alagaan yung kanilang anak. Kasi 3 months po, yung 3 months na ito, wala pang gaanong tulog, no? Yung mga nanay, kasi po, alanganin pa ang tulog ni baby. So, may time nagigising ng madaling araw. Ito yung pinaka-first crucial months po talaga para sa mga nanay na manganganak at ang anak na, no? Talagang, pagtulog si baby, sabayan mo. Pag hindi, gising ka rin. So, usually gising ng madaling araw yan. So, 105 days para encourage na tayo ay mag-populate. Ayaw naman natin mag-decline yung ating populasyon. So, dapat nag-i-increase naman kahit papano. Okay, yung mga iba dyan, may mga na ba? Ambag sa populasyon. Yung iba ang tipid-tipid, no? Isa lang. Tapos, dalawa. Tapos isa lang, tapos dalawa lang, ganun lang, Pero believe tayo sa mga iba na nabibiyayaan ng napakarami, no? Pero sana, no, bago mag-isip, siguraduhin na kaya pong i-sustain yung mga pangangailangan, basic necessities po ng isang bata. Dahil ang hirap din po na tayo ay anak lang ng anak, no? Without thinking, no? Paano makapapakain ko tong mga anak ko kung wala naman trabaho ang asawa ko? At wala rin po akong trabaho. So, kailangan mag-effort po tayo na magtrabaho and make it to the point na kung hindi na kaya, kung naka 3-4 naman na, wag nang dagdagan. Dos Compañeras. Okay, balik tayo sa 120 days, no? 105 days sa ating maternity leave. Yan po ay paid. So, kung gusto niyo pong i-extend ng 15 days, no, that's gonna be 120 days, pwede po yan. Yun nga lang po, yung 15 days ninyo, without pay na po yun. So, ito pa. Kapag, if I'm not mistaken, 30 days pala, sorry, not 15 days, 30 days additional leave, pero without pay. So, 105 plus 30 days, that's 135, 4.5 months kang nasa bahay. Pero, alam niyo po ba, no? Ang solo parent po, pag ikaw ay solo parent, no? Bukod sa 135 na binanggit ko, 105 days na with pay, 30 days without pay, so meron ka pang additional na 15 days na leave. So, imaginein mo, so ilan yun, no? 135 plus 15, 150 days, 5 buwan. So, mai-enjoy mo siya, no? Pero kung halimbawa, gusto mo pa rin magtrabaho, tanggalin natin yung 30 days na without pay. So, kung nyari, 105 days ng maternity leave, bayad ng kumpanya, meron ka pang additional na 15 days leave para sa bilang isang solo parent. So, ikaw magkakaroon ng 120 days leave. So, ibig sabihin, mas binibigyan ng mas mahabang panahon ang mga solo parent ng batas na alagaan ng kanilang mga supling. Bakit? Dahil usually po, yung mga tatay, no, kung may kasama po sila, yung kapartner nila sa buhay, tutulong yan at least man lang sa pagpapahele, sa luto, pagpapakain sa asawa, 'di ba? Sa misis ng anak. So, 105 is okay. Kung hindi, kung mag-isa ka, 120 days plus 15 days bilang ikaw ay isang solo parent. Dos Compañeras. So, napakaganda po ng mga benepisyo bilang isang solo parent. So, again, binibigyan po ng importansya at kinikilala ng batas ang paghihirap po ng isang solo parent sa pagtataguyod ng kanyang supling sa kanyang anak ng mag-isa. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga solo parent! Okay? Mabuhay po kayo. Ayan, ha?
So again, recap lang po tayo. Kapag kayo po ay 1 year na sa kumpanya, meron po kayong parental leave, additional parental leave na 7 days. No, regardless kung ano po yung mga leave benefits na natatanggap nyo sa kumpanya, additional 7 days po para sa parental leave ng mga solo parent. And then, sa maternity leave, bukod sa 105 days na kayo po ay bayad, so meron pa kayo additional 15 days na bayad din po, no, bilang isang solo parent. So 120 days na maternity leave. So napakaganda po niya. Kung gusto niyo po mag-avail din ng plus 30 days pa, without pay na nga lang po, pwede pa rin po ninyong i-avail. So sobrang ganda, sobrang kaalaman ito para sa mga solo parent na nakikinig sa atin, na dapat po ini-encourage ko po na kayo po ay gawin po ninyo, especially the flexible working schedule sa kumpanya. Gawin po ninyo para lalo po ninyong matutukan ng ating mga anak. Okay? Discrimination, mga HR, wag po magdi-discriminate, especially sa mga solo parent, ha? Wag po natin silang binababa, tas kinukutya, no? Tanggalin po natin yan sa isipan po, no? Dahil hindi rin po nila na magusto ang sitwasyon. Siguro may mga circumstansya na hindi nila akalain na mangyayari. Okay? Sabi nga po nila, ang pagiging ina, 24 hours na trabaho po yan. Walang sahod, walang day off, walang resignation. Isa po itong dakilang propesyon at wala po itong question. Dos Compañeras. Magbabalik po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Mamimili na po ako ng mananalo sa ating DZRH Dos Compañeras Malakas Online Promo. Punta lang po kayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, click ang message at sagutin ang katanungan na ilang days ang parental leave ng solo parent in addition sa mga leave benefits na nakukuha niya sa kumpanya. Di ba? So, mamaya po screenshot nyo na rin po kung kayo po ay nakashare para mas madali pong mapili ang inyong pangalan. Babalik po ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ng aking partner, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po rin po natin ang tungkol sa mga solo parent. Mabuhay po ang mga solo parent natin. Grabe, mag-isang tinataguyod ang kanilang mga anak, kanilang mga supling, ang kanilang mga chikiting. Kaya naman pinag-usapan po natin yung kanilang mga benepisyo, yung mga pribilehiyo na dapat po ay malaman po nila. Ayan. At syempre, kasama rin po sa mga pribilehiyo, alam niyo po ba ng mga solo parent, ay meron po kayong mga educational benefits, no? Kayo po ay dapat na priority, no, pagdating po sa mga scholarship programs kung kayo po ay kwalipikado, no, bilang solo parent, at ganun din po sa inyong mga anak, sa mga institusyon, no, medyo kahit basic ito or tertiary or technical or skills education, in fact, pati sa mga non-formal education like mga TESDA, so kayo po ay dapat binibigyang prioridad. So, kung kayo po ay gusto pang makapag-aral, why not? Push na yan! Go, go, go! Diba? Hindi pa huli ang lahat. Okay? Pagdating naman po sa mga housing benefits, alam niyo po ba, no? Mga solo parent, ha? Kayo po ay binibigyan ng alokasyon sa mga housing project at binibigyan ng mas liberal na terms ng payment, no? Ibig sabihin medyo mas haba, mas maliit na portion lang dahil alam nga nila na solong obligasyon mo na pinagtatagoy lang yung mga anak. So mas maganda, no, mas liberal yung terms of payment o yung mga kondisyon na ibinibigay po sa ating mga solo parent. Prioridad kayo, liberal ang inyong yung payment of terms ninyo. So napakaganda po nito. Pwede po kayo mag-inquire, no, sa mga housing projects para po sa mga solo parent, di ba? At syempre, meron din po kayong mga tinatawag na medical assistance, no? Yung tinatawag na comprehensive healthcare program para sa mga solo parent at sa kanilang mga anak. In fact, no, bilib na bilib ako sa mga
local government units na merong mga proyekto, no, para sa mga solo parent. Minsan meron silang, bukod sa mga senior citizen, di ba? Pag senior citizen, meron silang mga pa-birthday o kaya pa-1K kapag magpa-birthday na, yung mga ibang mga local government units po. And I will encourage, no, other local government units to prioritize also the solo parent, no? Kung halimbawa, may mga solo parent po kayo na nakarehistro sa inyong constituents, di ano ba naman yung magbigay din kayo ng pa-birthday. Pa-birthday cake para sa kanila o kaya pa 1K. Why not, di ba? So, they will appreciate more yung kanilang presensya at mabubus ang kanilang moral. At syempre maganda rin yan na proyekto ng isang local government unit. Okay? So, yun po yung mga iba pang mga usapin, no, yung mga benepisyo para sa ating mga solo parents. So I'm sure meron na po kayong mga nakuhang kaalaman, legal education pagdating po sa mga karapatan at benepisyo ng solo parent. Una, tinalakay natin sino po ba yung mga kwalipikado bilang solo parent. It doesn't mean na patay na yung asawa o kaya naman iniwan ng asawa, yun lang po ang pwedeng qualified na solo parent. Again, may mga circumstansya kung saan pwede pala na tawagin kang solo parent. Basta may circumstansya kung saan nakakulong yung husband mo, o kaya inabandon na ka, yung mga gano'n, no? Umalis yung asawa mo, hindi mo na alam kung kailan bumalik, at least 1 year. So, pwede ka mag-apply as a solo parent. And then, pinag-usapan din po natin yung mga leave benefits po, no, ng ating solo parent, bukod sa parental leave, yung kanilang maternity leave din po, no, na mas magandang package, mas magandang karapatan, no, ng mga solo parent natin sa trabaho, yung kanilang flexible working schedule, and then yung kanilang of course yung non-discrimination pagdating sa solo parent. At ngayon nga, no, pinag-usapan din natin yung mga housing benefits ninyo, medical assistance, and of course, yung educational assistance para po sa mga solo parent natin. Okay? Dos Compañeras. So ngayon, ready na po ako mamigay ng pa-premiums para sa ating DZRH Malakas online promo. Ang question po natin ay, ilang days po ba ang parental leave ng mga solo parent in addition sa mga leave benefits na kanilang tinatanggap? So ito na. Yes. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Atid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa katanungan na ilang days nga ba ang parental leave po, no, ng ating mga solo parent in addition sa mga benefits po na binibigay po sa kanila ng batas at ang kanilang kumpanya, ang tamang sagot po ay 7 days. Kaya naman first winner natin, congratulations kay Jobert Aboy ng Malabon City. Another winner po natin, 7 days din po sagot niya. Walang iba kundi ang ganda sa profile picture, Miss Melissa Mendoza. Abangan po, kukontakin po kayo ng DZRH Dos Compañeras Facebook page kung paano niyo po makiklaim ang inyong papremyo na 500 pesos. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating DZRH Malakas online promo. Mahaba-haba pa po to. So, kung ako sa inyo, lagi kayo makinig ng programa namin sa DZRH. Namimigay po kami ng malakas on-air and online para po sa mga kababayan natin na walang sawang nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating himpilan. Maraming salamat po. Batiin ko lamang po yung mga nakatutok sa atin. Ako, nakalimutan ko ng batiin. Yung mga sumali po na hindi nanalo, ha. Next time po, no? Meron pang next time. Okay. Okay, walungkot. Congratulations po sa mga nanalo and better luck next time sa mga susunod pa po, no? Magandang gabi. Miss Abigail Enriquez, laging present po ito. LD Babas. Si Daniel Katubay Liaguno. Emmanuel Talyada, Rafi Taboy, Melba Shoshon. Magandang gabi sa inyo.
At ganun din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH. Teka nga, masilipin ko. DZRH News. Bilis po kasi mawala, no? Kapag ikaw ay pumipindot. Ba't nawawala agad? Ito, magandang gabi rin po, of course, kina Zoraida Faljorina, Mr. Federico Bagisi, Crew Brian Barameda, Zoraida, Ivy Gutierrez, and Ellen Santos. Thank you so much. Maraming salamat sa mga tumutok. Uy, ang bilis ng araw, no? Abangan ha, bukas magkakarinigan pa rin po tayo. Same station, same time, same frequency. Ayan ha, DZRH. Nakasama niyo po Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Hanapin niyo po ako sa TikTok ha. Search lang po Attorney Cam. So pag may mga question kayo, pwede kayo mag-PM sa akin. At naway masagot ko po dahil sobrang dami po nang message sa atin. So hindi lang natin nasasagot lahat dahil wala na tayong oras. Kasi kung sasagutin ko po yun, ako po, libo-libo po yun. Okay, pero as long as tayo po ay may libreng oras, tayo naman po ay sumasagot. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Salamat sa mga technicians natin, sila Melvin Donato and si Boy Kulot. Sama-sama tayo, Pilipino. Panieras.